Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Isang magandang araw ang bati ko sa inyo. Ako si Mina. Sana huwag niyo akong husgahan sa karanasang ibabahagi ko sa inyo. Half Pinay, half Irish ang lahi ko. Hindi ko na nakilala pa ang tatay ko. Maging ang nanay ko na 5 taon pa lang ako nang mamatay. Kaya sa kamag-anak ako lumaki. Pero palagi akong pinapalayas. Kaya palipat-lipat ako ng kamag-anak. Nakikisiksik at nagpapaampon. Nang sumapit ako sa edad 15, ay umalis na ako sa kanila at nagtrabaho bilang waitress sa isang resto bar. Sa edad kong yun, ay may nadiskubre ako sa sarili ko. Biglang hinanap ng katawang lupa ko ang haplos at lambing ng isang lalaki. Lalo na sa kama. Hanggang sa makilala ko ang may-ari ng restaurant na pinapasukan ko. Si Diego. Matanda ito sa akin ng 20 years. Noong magkaroon ng Christmas party sa restaurant, ay may nangyari agad sa amin. At simula, nang maisuko ko ang sarili ko sa kanya, ay parang hinahanap-hanap ko na siya sa kama. Parang hindi kumpleto ang gabi ko kung wala siya. Hanggang sa nagpasya kaming magsama. Galante si Diego sa akin. Dahil mayaman at nabibili ko ang gusto ko. Binibigay niya lahat ng naisin ko, pero kapalit din nun ay ang gabi-gabing kaligayahang binibigay ko rin sa kanya. Nagustuhan mo ba ang gabing to, babe? Tanong ko kay Diego. Oo naman. Kaya dahil dyan ay malaki ang allowance mo ngayon. Malambing na saad niya. Kaya muli akong sumampa sa matanda para punan ang pangangailangan niya at pati na rin ng akin. Tuwang-tuwa naman si Diego. At yun ang isa sa nagustuhan niya sa akin. Nang tumuntong ako ng 18, ay pinakasalan niya ako. Hindi lingid sa kaalaman ni Diego ang sikreto kong karamdaman. Kaya sa tuwing susumpungin ako, ay siya ang sumasalo ng uhaw na nararamdaman ko. Naghanap kami ng doktor na magpapaliwanag ng ganoong sakit. Pero ang sabi lang sa amin ay namamani daw yun. At dadalhin ko daw yun habang buhay. Kaya nga mahal na gamot ang nagpapakalma sa akin tuwing ako ay sinusumpong. Oo, Miss Kali. May sakit ako na tanging lalaki lang ang alam kong makakagamot. At kay Diego ako kumapit ng mga panahong yun. Hanggang biglang atakihin si Diego sa puso noong gabing magkasalo kami sa isa't isa. Nakikiramay kami. Isang grupo ng kalalakihan ang dumating. Hindi ko sila kilala. Pero madalas ko silang nakikita na kausap si Diego noong nabubuhay pa. Salamat ho. Maluhaluhang sabi ko. Umakbay ang isa sa akin. Humaplos siya ng bahagya sa balikat ko. May kakaibang dulot sa akin yun dahil nga siguro sa aking karamdaman. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nakakahiya sa nakaburol kong asawa na pati sa burol niya ay susumpungin pa ako. Hanggang isang araw, nalaman kong hindi na pala kami ang may-ari ng bahay. Ibinenta pala ni Diego ang bahay, maging ang resto bar namin ay may nakabili na rin ng iba. Walang natira sa akin, kaya hindi ko malaman ang gagawin ko. Isang linggo lang ang palugit na binigay sa akin at paaalisin na ako. Isang gabing maalinsangan. Nangungulila ako. Hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya ni Diego sa kama gabi-gabi. Ngunit hindi ko alam kung kailan ko ulit to malalasap. Hindi ako mapakali noon. Para akong mababaliw. Alam kong sinusumpong ako. Ngunit paano matutugunan ang pangangailangan kong yun kung wala na ang mister ko? Pumunta ako sa swimming pool sa labas ng bahay. Nilubog ko ang sarili ko doon upang maibsan ang nararamdaman kong uhaw. Pero nagkamali ako. Mas lalo ko lamang palang pinalala ang sitwasyon ko.
Ang ginawa ko, humiga ako sa gilid ng pool at sa kabilugan ng buwan, tinugunan ko ang pangangailangan ko bilang babae. Napapapikit na lang ako ng oras na yun. Kailangan mo ba ng tulong? Napabalik-was ako ng bangon nang makita ko yung lalaki sa burol ng asawa ko. Ngunit hindi siya nag-iisa. 4 sila at lahat sila ay nakatingin ng makahulugan sa akin. Paano kayo nakapasok dito? Nagulat kong tanong. Pilit kong kinukubli at tinatakpan ang aking katawan sa kanya. May susi ako ng bahay na to. Ako na ang may-ari ng bahay na to. Pero, wala pa po kasi akong malilipatan. Nagmamakaawa ko pang sabi. Papayag akong tumira ka ng libre dito. Kung hindi itinuloy ng lalaki ang sasabihin. Nagulat na lamang ako nang lapitan niya ako. Halos magdikit kaming dalawa. Nailang ako. Pero inaamin kong parang iba na naman ang dating sa akin noon. Parang gusto kong bumigay sa oras na yun. Ano? Papayag ka ba? Untag ng lalaki sa akin nang itingiti. Natuwa yata sa reaksyon ko nang lapitan niya ako. Isama mo na rin kami dyan. Ibibigay namin sa iyo ang mga bagay na kayang ibigay ng asawa mo ng mas higit pa. Sabi naman ng isa. Lahat sila gwapo at may magandang pangangatawan. Kahit medyo kaedad lang sila ng mister ko. Kakayanin mo kaya kami? Nagpipigil na sabi noong pinakamatangkad. Oh, sa tingin ko, namimiss ko na rin eh. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Miss Callie, kung bakit ganoon ang naging sagot ko sa kanila. Sa totoo lang, hirap na ako sa ganitong klaseng karamdaman. Ayaw man ang isipan kong tumugon sa gusto nila, pero ang katawan ko mismo ang nagkukusang magdikta sa aking pagkatao. Sa puntong yun, napapikit na lamang ako nang hinawakan ako ng 3 sa balakang. Hindi ako pumalag nang isa-isa nilang tinanggal ang lahat ng sagaban nila sa sarili. Bumuhos ang malakas na ulan at sumabay yun sa mga lalaking walang sawang nagpakasasa sa akin. Wala silang pinalampas sa sandali. Para silang mga tigre na gigil sa biktima. Inabot sila ng 5 oras sa akin. Kaya nang makontento sila, ay nakatulog ako ng mahimbing sa pagod. Sa isip-isip ko naman, wala naman sigurong mali sa nangyari dahil byuda na ako at nangangailangan ng ganitong klaseng laro. Mabigat ang pakiramdam ko nang magising ako. Good morning. Bati sa akin ng isang nakausap ko. Maganda ang ngiti niya sa akin. Siya nga pala, ako si Andy. At sila si Rod, Bruce at Domer. Lahat kami kumpare ng yumaumong asawa sa dati niyang misis. Yun nga lang hindi niya sinabi sa'yo na naghihirap na siya. Sabi ni Andy sa akin. Kumain ka na. Pinagluto kita ng kalabasang soup. Saad naman ni Domer na matiim na nakatingin sa akin. Dinala niya sa higaan ko ang tray ng pagkain habang nakasulyap ng makahulugan sa akin. May kanya-kanya kaming trabaho, pero dito kami uuwi sa gabi, so be ready. Pakindat na saad ni Bruce. Oh, sige, wala naman akong kasama rito eh. Malamig ang gabi at nakakalungkot ang mag-isa. Sabi ko na lamang. Gabi-gabi ka namin kakailanganin. Kami munang magsisilbing amo mo sa malamig na gabi. Pakindat na sabi ni Rod. Maging masunurin ka lang. Hindi kita paaalisin dito. Sabi pa ng isa. Ho, Andy. Susundin ko kayo. Ayoko nang maghirap. Sawang-sawa na akong mabuhay sa kahirapan. Tugon ko sa kanila na parang naiiyak. Buong maghapon akong nasa bahay lang. Nagpahinga ng nagpahinga dahil para akong magkakasakit. Ngunit ng gabing yun ay hindi sila dumating. Kaya nang sumunod na umaga ay namasyal na lamang ako. Nababagot ako sa bahay. Naisip ko rin kailangan ko nang maghanap ng trabaho para may ipangtusto sa sariling pangangailangan.
Hindi naman kasi yun sasagutin ng 4 na kumpare ng aking mister. Walang naiwan na anumang pamana sa akin ng asawa ko, maliban sa mga alahas na regalo niya sa akin. Subalit ayokong ibenta yun, dahil yun na lamang ang alaala ko sa kanya. Hinaamin kong naging maluho at magastos ako noong nabubuhay pa siya. Puro kami gala, kaya marahil ang bahay at negosyo niya ay nabenta. At dahil na rin siguro sa pagpapagamot sa akin. Ngunit sa huli ay wala na palang kagalingan. Paggabi na nung nadaanan ko si Andy, may kahalikang babae sa kotse nito na nakaparada sa harap ng isang bar. Pagkatapos ay lumabas sila sa kotse at nagtungo sa loob. Bigla akong naintriga at sinundan ko sila. Natakot kasi ako. Baka paalisin ako ni Andy sa bahay kapag nakakita ito ng ibang babae. Miss, mag-a-apply ka ba? Kasi kung hindi ay bawal ka rito. Sita sa akin ng machong gwardya. Hindi po, may kakilala lang ako riyan sa loob. Sagot ko. Naku, kung gusto nyo ay tawagin nyo na lang. Sagot nito sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam ang numero nila. Kaya umalis na lamang ako at pumunta sa dating restaurant ng asawa ko. Pero laking gulat ko noong madatnan ko doon si Bruce at si Domer. Kaagad naman nila akong tinawag. Kayo palang bago may-ari ng restaurant na to? Sabi ko. Magkasosyo kaming dalawa ni Domer. Kami ang bumili nito sa asawa mo. Halika dito sa mini office. Doon mo na lang kami hintayin. Isasabay ka na lang namin pa uwi. Wika ni Domer. Pasensya ka na't hindi ka namin pinuntahan kagabi. Busy lang kasi si Andy at ganoon din ka-busy sa pambababae. Tumatawang pahayag ni Bruce. Tahimik akong umupo nang malaglag ang hawak kong wallet, kaya yumuko ako para abutin yun. Kaya hindi ko sinadyang makitaan nila ako sa harapan ko. Nakakagigil ka naman, Mina. Parang hindi na ako makapaghintay na makauwi tayo, sabi ni Domer. Maging si Bruce ay mukhang naakit rin sa akin. Pwede ka ba magdamag? Tanong nila na nagpapula sa pisngi ko. Okay lang naman sa akin, kung yan yung gusto nyo. Takot akong mawala ng masisilungang bahay at muling maghirap, kaya ganun na lang ako sumunod sa gusto nila. Huwag kang mag-alala, may allowance ka sa amin linggo-linggo. Natuwa naman ako sa sinabi nila. Kaya tumayo na ako at kusang lumapit sa kanilang harapan. Gawin niyo kung ano man ang gusto niyong gawin sa akin, sabi ko sa kanila. Natuwa sila sa ginawa kong yun. Yun naman kasi ang pakay ko, ang makisama sa kanila, kung hindi, ako rin naman ang kawawa. Habang kinakalas ni Domer ang aking suot, biglang may kumatok. Sir, may naghahanap po sa inyong customer for party reservation po. Marahas na napabuntong hininga si Bruce dahil sa pagkabitin. Dali-daling inayos nito ang nagulong kasuotan. Bumalik ako sa pagkakaupo sa sulok. Nang makapasok ang customer, ay tahimik na lamang akong nakikinig. Sa kotse habang pauwi kami, ay napansin kong makahulugan ang tingin sa akin ng nagmamanehong si Domer. Katabi niya sa passenger seat si Bruce habang ako ay nasa likuran ng kotse. Napansin naman yun ni Bruce kaya humarap siya sa akin. Baka naman pwedeng itaas mo yung 2 mong binti para naman ganahan sa pagmamaneho si Domer. Tatawang-tawang saad ni Bruce. Naging sunod-sunuran ako at para naging laruan ako sa kanila. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit hindi ako tumututol kahit alam kong mali na ang lahat. Marahil dahil na rin sa karamdaman kong hindi ko kontrolado. Kaya nang makarating sa bahay, ay walang humpay na nagpakasasa sa akin ng 2. Naging ganoon ang setup namin. Minsan naman sina Rod at Andy ang umuuwi sa akin. Dahil natatakot akong muling maghirap, ay pumapayag ako sa ganoong setup. 2 benepisyo naman ang makukuha ko. Maayos na buhay at gamot sa aking karamdaman. Minsan naiisip kong kasalanan yun. Pero nag-isip ko rin na wala naman akong sinasagasaang pamilya o ibang babae. Pare-pareho silang babaero. Walang siniseryoso, kaya patas kami.
Pinipigilan ko ang sarili kong mahalin sila dahil alam kong masasaktan lamang ako. Hanggang isang araw, birthday ko yun. Nag-celebrate kami sa isang resort. May ilan pa silang inimbita. Si Mina nga pala pre. Mina, si George at Leo. Pakilala sa akin ni Andy. Ito ba yung sinasabi mong may sakit? Doon ko nalang nalaman na napansin na pala ng mga kumpare ng mister ko ang aking lihim na karamdaman. Siya nga. Nagulat ako, Miss Callie, na may binabalak pa pala silang iba sa akin. Mina, ito ang regalo namin sa'yo. May hawak na kamera na sabi ni Ron. Nung una ay wala akong maintindihan. Pero na-realize ko na lang na nais pala nila akong videohan. Kasama ang dalawa nilang bisita. Natakot ako at hindi ako pumayag. Ayokong pagpiestahan ng buong mundo. Sige na, pumayag ka na. Ang arte mo naman. Ngayon lang yan, sigaw ni Andy. Sige na Mina, kikita ka naman ng malaki. Di ba ayaw mo nang maghirap? Panguudyok pa ni Bruce. Yan ang mga katagang narinig ko sa mga kumpare ng aking yumaong mister. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng galit. Mabilis akong tumakbo at umalis ako sa resort. Iniwan ko sila. Pagdating sa bahay ay nag-empake ako agad. Aalis ako at bahala na kung saan ako makarating. Nakaramdam ako bigla ng pagsisisi na sana ay noon ko pa yon ginawa. Umalis ako at pansamantalang nakatira ako sa isang kaibigan. Hanggang sa nakilala ko si Anthony, isang simpleng public school teacher. Naligaw siya sa akin at niyaya akong magpakasal lang sagutin ko siya. Pakiramdam ko, naitama ko ang kamalian ko noon. Hindi ko inilihim kay Anthony ang sakit ko at buong puso naman niya yung tinanggap. Ngunit ang mga nangyari sa akin noon ay inilihim ko at mananatiling lihim hanggat nabubuhay ako. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. At salamat sa pakikinig.